Congratulations po sa ating kababayan at pambansang kamao, Manny Pacquiao. Sa kanyang panalo ko, panalo yun eh. Tabla, it's a draw, majority draw. Okay na po yun. Sapagkat isa lang ang pinatunayan ni Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamao. Hindi sa gabalang edad, tagal o haba ng pahinga. Para bumalik ka sa iyong sport at disiplina. Basta lamang sagad-sagad ang iyong focus, atensyon at disiplina sa sarili sa training. Well, sino ang kasunod? Magandang umaga, Canada. Ito po ang inyong kabayan at katropang Mondatol. Datol Order. Medyo matagal tayong napahingat nagkaroon tayo ng konting karamdaman dito sa Toronto, Canada. Pero okay lang yan. Siyempre may edad na tayo at yung aking mga katropang seniors dyan sa Pilipinas, lalo sa High Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo lahat. Habang ginagawa ko itong vlog ko, umaga pa rin po rito sa amin ngayon. At sobrang init. Parang nung nasa Pilipinas ako, 3 months ago, ang init-init doon. At any rate, ano bang ating tatalakayin? 2 lang po ata o 3. Unang-una ay pagbati kay Pacquiao at yung kanyang pakikipag-boxing dito kay Mario Barrios. Hindi man nagtagumpay, tabla. Na-retain ni Barrios. Yung Amerikanong Mexicano, yung kanyang titulo o corona dun sa welterweight division. Sino kasunod? Huwag muna natin isipin niya, pagpahingahin muna natin ng pambansang kamao and let him enjoy his family at yung sinasabing mahigit 1 bilyong piso kung i-convert mo sa Pilipinas o Philippine money, yung peso yung kanyang isusukbit dito na sinasabi nga ay hindi bababa ng 12 million, baka mabut ng 15. Hindi naman lahat mapupunta kay Pacquiao yun eh. May team yan eh. Tinatanggal daw, may tax pa yan sa US. Hindi yun. Sabihin na nating maganda na yung 7 to 10 million. Neto, mga 7 million to 10 million niya. Kasama yung ibang mga endorsement at importante yung pay-per-view. Pero hindi raw ata inabot ng 100,000 yung pay-per-view. Kaya kami the $80 yun eh. Sa US, nasa Canadian kami, hindi ko alam magkano conversion rate ngayon. At any rate, let him enjoy. Let Pacquiao o Manny Pacquiao enjoy yung pahinga muna niya. Sino kasunod? Maraming nakapila ngayon dyan. Saka na niya pag-isipan yun. Matapos siyang mapagaling muna yung kanyang mga bruises sa mukha. Marami rin siyang tama eh. Malakas umuntok yung kalaban din at bata yun. At any rate, ang susunod pong malaking boxing dito ay dyan pala sa Pilipinas. Yan ang tatalakayin natin. Naghamon na suntukan itong si acting Davao City Mayor Baste Duterte sa ating hinahangaang PNP chief, si General Torre de la Torre. Naku po, bata pa rin, 55 lang yun, 56 ang retirement age ng mga polis at militar dyan sa Pilipinas. 1 taong pang mag-PNP chief yan. Batak yan, alam ko. Dami kong kaibigang mga polis, general, ayan. Pinaka-paborito ko na si General Cruz, Rene Cruz ng Philippine Olympic Committee. Napakabait nun. Ano na kaya nangyari doon? Hanapin natin si General Chris Maralit. Yan ang mga spokesperson po ng PNP nung araw yan. Si Chris Maralit, si General, yung tatay ng ating colleague na sports writer noon at national team na taekwondo, si Chris Maralit ng Manila Times. Nako, militar ang hinamon mo, police, general. Pinagbigyan siya, akala ni Baste, hindi sa pagbibigyan nun. Sabi ni General De La Torre kahapon, kanina, napanood ko lang kanina. Sige, tinatanggap ko mo niya, buti pa nga gawin niyang boxing for a cause. Lahat ng kikitain
Ay bigay sinalanta ng bagyo. Matindi po yung bagyong Krising sa Pilipinas eh. Ha? Eh sabi ni General Torre, sige, sa Araneta tayo. Sa linggo na kung gusto niya. Haba. Eh, alapan sa Gutyo Baste, asap kanina. Dito gabi sa Pilipinas, sa Toronto umaga pa, mag-alas 10 pa lang dito ng umaga. Doon na di alas 10 na ng gabi, alang sa Gutyo Baste. Sa tingin ko rito, hindi, wala yung dak-dak lang, dadaya, supot yun eh. Sa amin sa hangin, pag sinabing supot, duwag ka. Siyang nagsasabi, duwag daw itong si Torre, si General Torre. At kung wala daw sa posisyon, duwag. Kinidnap kay tatay niya, meron ba duwag na pwedeng mangidnap? Yung kanilang paninira sa gobyerno. Personalan eh. Itong mga Duterte na to, hindi susipot yan. Di ba noon, may hinamon ng draw yan sa liwasang Bonifacio sa Maynila. No? Yung kanilang mga maisog, kumipot ba? Dahins, puro dak-dak lang yan. Sa Davao lang doon nagsasalita yan, matapang yan. Mga Duterte, matatapang lang magsalita. Kaya ako natuwa nung malaman kong napanood ko, hinamon niya, suntukan. Di ba sabi niya nung regional director pa ng Davao, itong si Torre, sasampalin niya pag nakita niya at hinahanti nga itong si Kibuloy. Nasampal ba niya nung pumunta si Torre doon, si General Torre doon sa Davao, nawala sa City Hall eh. Ganong katapang yung supot na si Baste Duterte. Ngayon, suntukan naman. Pinagbigyan, hindi na nakasagot. Huwag na pong asahang sasagot yan, hindi sisipot yan, dadak lang yan. Dating taekwondo player din itong athlete din itong si General Torre. Sabi nga sa'yo, isa sa hinahangaan kong general yan. Konti lang hinahangaan ko. So, wala yan. Salita lang yan, dadak, hindi matutuloy yan. Pangalawa po sa ating kwan, kaya huwag nyo na pong asahan. Puro salita lang yung magaman Duterte na yan. Hanggat maaari, sisiraan nila si BBM. Pati yung dating kapatid ni BBM. Tatakul na raw, balita ko dyan. Tatakul na rin daw, pero hindi magagawa. Hindi First Lady Imelda Marcos yung anak. Anak niyo yun, hindi niyo may tatakul yun. Kanya-kanyang dahilan lang yan. Nag-ambisyon maging presidente rin eh. Or vice president. Itong si Amy Marcos. Maniwala kayo sa akin, may balita ako eh. Tatakbo niyang Senate President. Palitan si Cheese. At si Cheese pwedeng umatras yan. Sino ipapalit nila? Nagsalita na nga yung Duterte 7 eh. Si Amy o si Bongo. Si Bongo wala yun. Mr. Malasakit, nako, dinikit lang sa pangalan yan. Pera ng Pilipinas yung ginagamit niya sa Malasakit Center. At ni Singkong Duling, hindi naman gumagastos siya. Naging bilyonaryo yan sa Davao eh. Yung pamilya niya nang gumagawa ng plastic sa buong Mindanao, sa Davao dahil kay Duterte. Parang yung mga sa Valenzuela naman. Yung pagawa dyan, yung Plastic King, di ba? Well, at any rate, sabi nga natin, kalimutan na po yung hamon ni Baste. Hindi po totoo yun. Hindi matutuloy yun. Salita lang yan. Puro hamon, alang totoo. Alang nagawa yung paghahamon niya. 2 beses na nagawa, alang nangyari, hindi sinisipot. Sino ang kasunod ni Pacquiao? O di si Baste kung gusto niya. Pagbibigyan ni Pacquiao yan kahit magkababayan sila. Well, yun nga, hindi sisipot yan. Pangalawa nating gusto kong talakayan na talaga namang kinag-uusapan ngayon. Itinama ng Itbulaga ng ating mga kaibigan TBJ. Kaibigan ko po yan, Lalos Tito Soto. Vice Mayor pa lang yan ng Quezon City. Sanggang dikit na kami nila Manny Piñol yan eh. Okay, nasasabi ko yan. Ewan ko lang 76 na ngayon si Tito Sen eh. Kung natatandaan pa niya ako nung Vice Mayor siya.
Nagkatulungan kami niyan sa sports. Ha? Anyway, yung binasa pala nitong si Alan Kay, madagda kasi masyado itong si Alan Kay. Hindi na tinitingnan. Anyway, nakamali rin siya talaga. Parang si Harvey sa Miss Universe nung araw. Ika nga natin. Baliktad yung nabasa. Ang ginawa, binasa niya yung champion, yung gumaya kay Sharon Cuneta. O pangalawa yung Dulce na ginaya at pangatlo yung gumaya kay sino ba yung ginaya niya? Yung Jasaro ba yun? Nagumaya naman kay Karen Carpenter yata. Ha? Yun, nabaliktad. Ang totoo pala, baliktad yun. Ang nag-champion talaga pala, na totoong inamin ng Itbulaga kanina. Ha? Ay si Dulce, yung gumaya kay, talagang yun ang aking, kami magkasawa, Dulce. Ha? At pangalawa, yung runner-up, ika nga, yung gumaya kay Karen Carpenter. Karen Carpenter ba yan? At yung nanalo ay pangatlo. Baligtad. Talaga naman ganun Wala naman perfectong tao. Sabi nga, sa Miss Universe, buong mundo nanonood doon Nagkamali nga si Harvey. Di ba? Pilipina nanalo. Ginawa niyang Portugal yata o Miss Colombia. Pero binawi ka agad. Bakit teka ngayon lang, Miyerkules? Kasi Lunes, Martes po ng Itbulaga. Pre-tape na yon, nakatape lang po yung Lunes at Martes presentation. Live kanina Miyerkules, kaya kanina lang nila itinama. Hindi po pinalitan itinama. Hindi pwedeng palitan ng judge's decision kahit saan. Kaya nga nagsasabi sa boxing, nagulat ako, binaliktad daw ng WBC yung result ng Pacquiao at saka Barrios. Binigay daw kay Pacquiao yung corona at yung belt. Hindi po totoo yun. Alang nababaliktad na decision ng judges, itinatama. Kung mali ang pagbasa, yun, kamukha sa Itbulaga. Ha? Kaya nga po, congratulations, Itbulaga, mag 46 years na yun, 46 years ng pinanonood ko yan, dabarkads naman tayo talaga. Ako, dabarkad sa Pilipinas, mismo nasa abroad yan Kaya, ewan ko kung nanonood siya nung araw ng Itbulaga. Tayo, 46 years na. Ilang taon na ba tayo? Seniors na tayo. Si Tito Soto, 76. Si Big Soto atang kaedad ko Si Joey, matanda yung 74 din na yata yun. At lang po ang masasabi natin. Huwag po kayong naniniwala doon sa mga hamon ng Duterte. Kinasahan ni General Torre. Yung hamon ni Basde, hindi sisipot, hindi na magsasalita. Wala yan, hindi totoo yan. At saka yung sinasabing payat na si Duterte, talaga naman mamamayat yun hindi naman solitary yun dahil binadalo ng mga doktor at mga nurses yun. Pauwiin si Duterte, huwag na po kayong umasa. Patingnan muna natin sa September 23 ay magkakaroon ng hearing first hearing. Itong kaso ni Duterte sa ICC. At isa pa po, baka bukas pag-usapan, ito'y dire-diretsuhin ko na yung vlog ko. Baka damputin na si Bato. Ayan, ng ICC. Sapagkat nakasama sila sa listahan. Si dating Presidente Digong, si Bato, si Bongo, at saka si Sara Duterte. Yan po ang mga gumawa ng katarantaduhang pagpatay yung EJK. Plano't implementer niyang si Bato Kaya, di ba sabi niya, hindi siya susuko. Tingnan natin. Kung yung dating presidente, nadala sa ICC, senador pa. Ayan, tatawuro sa Senado. Paano pag hindi na ba siya lalabas? At pasensya na po at matagal tayong masyadong hindi, ilan linggo tayong nawala. Pero babalik tayo. Kaya, okay. Ito po inyong kababayan mo, Datol Order po. Sabi nga natin, at tulungan nyo naman yung maliliit nating mga YouTuber, ika nga.
content creator, please like, share, and subscribe. Lalo sa aking mga kababayan, mga tropa pips na seniors sa Nueva Ecija. Nasa Pilipinas po ang 63% ng ating viewers. At sana po, ligtas ang ating mga kababayan sa nangyaring bagyo. Binahapon ng todo, lampas tao dun sa Kamiling Talak, lalo dun sa Pao Second na taga-Rumpi misis ko. Nako, lampas tao yung aking mga kapitbahay dyan. Talaga natakot sila paring Bioli. Soilo, Bioli, yan, yung pamilya ng Handyan. Sana po ligtas kayo. Anyway, humupa na po yung bagyo. Pinagdadasal po namin ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Huwag niyo pong sundin sinabi ni Sara Duterte ipunin yung tubig bahat, itapon sa Malacanang. Ano ba yan? Anong salita yun? Imbis na pagdasal mo, tulungan yung mga kababayan kung ano-ano pa yung sinasabi mo, kabulastogan. Sinong tao mag-iipon ng tubig baha para dalin sa Malacanang? Nako mga Duterte, kanya-kanya lang po ng mga racket yan kanya-kanyang salita. Hamon ni Baste, wala yun. Congratulations, kudos, It Bulaga, Tito Vic and Joey. Ayan, sa pagtatama ng mga nanalo sa Diclons. Sabado, finals naman ng mga lalaki. Paborito ko rin si Tom Jones. Si Tom Jones at saka, ewan ko kung nasama yung Yoye Villame. Hindi yata saka yung FPJ. Tanray, Sabado, panood din po natin. It Bulaga. Ito po inyong kabayan mo na tol. Magandang umaga po sa inyo lahat.